Malabo ang mga mata ni Shinwoo habang hawak ni Sam ang kanyang buhok. Sa sandaling iyon, hinawakan niya ang kamay ni Sam, piniga ito ng buong lakas, at inangat siya bago ibagsak ng matindi sa lupa. Napakalakas ng impact kaya dumaloy ang dugo mula sa bibig ni Sam habang gulat na gulat si Sochu sa kanyang nakita. Bumangon si Sam mula sa lupa, nagtataka kung paano nagawa iyon ng isang batang hindi marunong ng martial arts. Anong klaseng lakas ang mayroon siya? Tinignan niya ang sugat na iniwan niya kay Shinwoo at napagtanto niyang kahit gaano kalakas ang kanyang tama, tuluyang gumaling ang sugat nito. Ngumiti si Sam, napagtatanto niyang hindi ito isang ordinaryong misyon. Ngayon, naiintindihan niya kung bakit napakataas ng bayad dito. Itinusok niya ang kanyang espada sa lupa, naglabas ng nakakabiglang aura, at idineklarang hindi na siya magpipigil, lalo na kung hindi madaling mamatay si Shinwoo. Tinukso niya ito na ipagpatuloy ang laban, ipinangakong titignan niya kung kaya pa nitong mabuhay matapos mawala ang lahat ng kanyang mga bias. Ngunit biglang lumitaw si Sochu sa likuran niya. Hinawakan niya si Sam ng mahigpit at sumigaw kay Shinwoo na tumakbo palayo. Sa narinig niyang sigaw, bumalik sa normal ang diwa ni Shinwoo at nagsimulang maunawaan ang nangyayari. Tiningnan siya ni Sam ng may iritasyon at sumigaw kay Sochu na pakawalan siya. Nananatiling litong-lito si Shinwoo, hindi alam ang gagawin. Sa matinding pag-aalala, pasigaw siyang sinabihan ni Sochu na huwag na siyang tumunganga at agad na tumakas. Nagalit si Sam, tinawag ng masasakit na pangalan si Sochu, at tinamaan ito ng malakas, dahilan para tumilapon siya palayo. Paglingon ni Sam, napansin niyang nakatakas si Shinwoo. Agad niyang inihanda ang sarili upang hanapin muli ang bata. Samantala, sa lakas ng impact, tumama si Sochu sa isang pader at nawalan ng malay. Sa isang silid, binanggit ni Hong na hinahanap ng 7-star hall ang isang payat na 15 taong gulang na bata. Nagtanong si Wol kung bakit, ngunit inamin ni Hong na hindi pa nila alam. Dagdag pa niya, ang misteryosong Hao clan ay nakikialam na rin. Biglang may malakas na pagkatok sa pinto at mga sigaw na pagbuksan sila. Pumasok ang isang dalagang may itim na buhok at ipinaalam na may isang bisita na nagngangalang Sochu na pilit pumasok. Bago pa siya matapos magsalita, ipinasok ng 2 bantay si Sochu sa silid. Tinanong siya ni Wol kung ano ang nangyari. Nang pakawalan siya ng mga bantay, bumagsak siya sa kanyang mga tuhod at mahigpit na hinawakan si Wol, nagmamakaawang tulungan siya. Paulit-ulit niyang inusal ang kanyang pakiusap, tinatanong kung tutulong ba si Wol. Sinagot siya ni Wol na tutulong siya kung kaya niya. Muling binalikan ni Sochu ang nangyari, isang bata ang nagtatago sa kanyang pagawaan nang biglang sumalakay ang mga martial artists upang dukutin ito. Nanginginig ang kanyang mga mata sa takot habang ikinukwento niyang may isang bagay na kakaiba. Naalala niya kung paano bumangon si Shinwoo matapos siyang matinding masugatan sa balikat ng isang espada. Napakalalim ng sugat, halos nagputol ng buto. Subalit hindi namatay si Shinwoo. Sa halip, nagsimula itong gumalaw ng kakaiba bago tuluyang tumayo na parang walang nangyari. Sinabi ni Hong na marahil ang martial artist na umatake ay si Sam, ang pinakabata sa 7 Stars Hall. Naisip ni Hong na kung nakaligtas si Shinwoo sa isang atake ng espada, posibleng ang nabuhay itong muli. Sa kanyang isip, inilarawan ni Hong ang isang demonyong anino sa likod ni Shinwoo. Ipinahiwatig niyang maaaring may kaugnayan ito sa Demon King. Ayon sa mga kwento, ang Demon King ay isang taong nabuhay mahigit 10 taon na ang nakalilipas at nagdulot ng kaguluhan sa Jianghu dahil sa kanyang kakaibang kakayahan sa paggaling. Kahit anong martial artist ang kanyang harapin, kahit gaano siya kagrabe masaktan, palagi siyang bumabalik sa buhay. Walang sinuman ang nakakaunawa kung paano ito nangyayari. Kumakalat ngayon ang isang bulong-bulungan sa Jianghu, kung sino man ang makakatuklas ng sikreto ng Demon King, magkakaroon ng walang hanggang buhay. Dahil dito, lahat ay nagkukumahog na mahawakan ang pag-asang iyon, at marami na ang nakatuon kay Shinwoo para sa mga sagot. Labis siyang natakot at nalulula sa lahat ng nangyayari, habang ang mga tao sa paligid ay abala sa paghahanap ng kasagutan tungkol sa Demon King. Biglang bumalik ang eksena sa kasalukuyan, isang malaking sunog ang lumalamon sa isang nayon. Nagsitakbuhan ang mga tao patungo sa nagliliyab na mga bahay, sumisigaw ng tulong dahil may mga natrapa pa sa loob. Dumating si Seul sa nasusunog na lugar, napapamura sa sarili habang iniisip na marahil dumaan doon ang bata. Napatingin siya sa paligid, napagtantong hindi sila maaaring magtagal sa Sichuan dahil hindi ito teritoryo nila. Kung talagang nakialam na ang Hao clan, dapat ay nahuli na nila ito.
Mahirap paniwalaang basta na lang nila itong palalampasin. Sa sandaling iyon, lumitaw si Yong, isang kasapi ng 7-star hall, sa likuran niya at tinawag siya. Sinabi ni Seul na hinahanap niya ang isang bata. Sinagot siya ni Yong na malamang ay nakatakas na ito. Napagtanto ni Seul na nasasayang lang ang kanyang oras. Tinanong ni Yong kung bakit siya nagsimula ng sunog sa Chengdu at ano ang gagawin nila kung dumating ang mga lokal na sekta. May tusong ngiti sa kanyang mukha nang sagutin niyang hindi maglalakas loob ang mga iyon na makialam dahil masyadong takot ang mga ito kay Wall. Ang pangalan pa lang niya ay nagpapanginig na sa kanila. Napailing si Jung sa mga kwento tungkol sa mga martial artist sa Chengdu na nanginginig sa takot sa isang hindi kilalang master. Ngumiti siya nang may pangungutya, hinugot ang kanyang katana, at idineklarang kung sakaling magtagpo ang kanilang landas ni Wall, isang hampas lang ng kanyang Blood Wool Sword ang kailangan para maputol ang ulo nito. Wala na itong magiging pagkakataong gumanti. Habang naglalakad sila ni Seul sa naglalagablab na guho, sinabi nitong mas gusto niyang makita ang araw na ulo ni Jung ang mahulog sa lupa. Tumawa si Jung sa kanyang sinabi at nangakong siya ang unang makakakita sa sandaling mapugutan niya ng ulo si Wall. Ang dalawa ay tila ganap nang nawawala sa sarili, lalo na nang walang pakialam na banggitin ni Seul kung paanong ang tunog ng mga taong sumisigaw ay palaging nagbibigay sa kanya ng aliw. Walang babala, biglang humigpit ang pilak ng mga sinulid sa leeg ni Jung at hinatak siya paitaas sa isang iglap. Napalingon si Seul sa takot ngunit wala siyang makita ni isang tao. Nang tuminala siya, nakita niyang nakabitin si Jung sa itaas ng isang gusali, ang kanyang leeg mahigpit na nakapulupot sa dalawang pilak na sinulid. Nagpupumiglas siya, pilit na inaalis ang sinulid, ngunit lalo lamang itong humihigpit, dahan-dahang ninanakaw ang kanyang buhay. Pasigaw na tinawag ni Seul ang kanyang pangalan, ngunit bago pa siya makakilos, narinig niya ang malutong na tunog ng kanyang leeg na naputol. Sa isang iglap, bumagsak ang ulo ni Jung sa lupa na may nakakakilabot na tunog, kasabay ng pagtilamsik ng dugo sa lahat ng direksyon. Nagpalit ang eksena sa isang grupo ng mga takot na taga-nayon, nagtatakbuhan palayo sa kanilang naglalagablab na mga tahanan. Ang iba ay nananatiling nakatayo, tulala sa tindi ng pagkawasak. Pinanood ni Soho ang lahat, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Nang dumating si Shin, agad siyang nagtanong kung ano ang nangyayari. Umiling si Shin at inaming wala siyang ideya, ngunit ramdam niyang may isang bagay na talagang masama ang nagaganap. Habang patuloy na lumalamon ng apoy ang buong nayon, biglang naalala ni Shin ang isang sakuna na nangyari sa Chengdu noon na may kaugnayan din sa apoy, dahilan para lalo siyang makaramdam ng kaba. Paglingon nila, napansin nila ang isang lalaking may takip sa mata, si Gam, ang bamboo swordsman mula sa 7 Stars Hall. Kita ang ilang pilat sa ilalim ng kanyang piring habang tahimik siyang naglakad papalayo at lumiko sa isang sulok. Sinundan siya ni Soha at Shin, pakiramdam nila'y bumibigat ang hangin sa paligid, punong-puno ng matinding pagnanasa sa pagpatay. Tinanong ni Shin si Soha kung paano niya ito kaagad nararamdaman. Sagot ni Soha, kapag ganito kalakas ang pagnanasa sa dugo, imposibleng hindi mo ito maramdaman. Napatingin si Shin sa kanya, hindi makapaniwala sa kanyang sinasabi, ngunit iginiit ni Soha na dapat nilang ipagpatuloy ang pagsunod kay Gam. Naglakad sila sa nasusunog na nayon, pilit hinahanap kung saan nagtungo si Gam. Lumingalinga sila, tinatantiya kung saan siya maaaring nagpunta. Napaisip si Shin kung napansin ni Gam na sinusundan nila ito. Umiling si Soha at sinabing, ang isang espada tulad niya ay hindi basta-basta mawawala ng ganoon kabilis. Pagliko nila sa isang sulok, napahinto sila sa kanilang mga yapak. Nanlaki ang kanilang mga mata sa nakita, isang dambuhalang mansa ng dugo sa lupa. Nanigas silang dalawa nang makita ang walang buhay na katawan ni Gam, basang-basa sa dugo. Tinitigan ni Shin ang eksena, hindi makapaniwala sa nangyari. Samantala, hindi rin makapaniwala si Soha na sa isang saglit lang na hindi niya nakita si Gam, ito na ang sinapit niya. Nanginginig niyang sinabi na hindi niya matanggap na isang master tulad ni Gam ay napaslang ng ganoon kadali. Tinitigan siya ni Shin, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. May mga mamamatay tao sa mundo na ganito kalakas, bulong niya. Tumingin siya kay Soha at nagtanong, si Wal ba ang dahilan nito? Tumango si Soha at sinabing siya ang lalaking nagdulot ng kaguluhan sa Chengdu kamakailan. Dagdag pa niya, si Wal ang sinasabing nagpabagsak sa lahat ng sekta sa buong Sichuan ng mag-isa. Napabuntong hininga si Shin, inaming akala niya'y chismis lang ang lahat ng iyon, ngunit ngayon, hindi na niya ito maaaring ipagsawalang bahala. Ramdam niyang may isang napakalaking bagay ang mangyayari sa Sichuan.
Sa ilalim ng liwanag ng araw, habang nalalaglag ang mga tuyong dahon sa hangin, mahigpit na kumapit si Xinwu sa lupa gamit ang dugo ang mga kamay. Basang-basa ng dugo ang kanyang kasuotan habang pilit siyang gumagapang paabante. Nasa likuran niya si Sam, nakangiti habang pinagmamasdan siya. Impresibo, pabiro niyang sinabi. Hawak ni Sam ang ilang patalim at agad niya itong inihagis sa likod ni Xinwu. Napasigaw si Xinwu sa sakit at huminto sa kanyang paggapang, tuluyang bumagsak sa lupa, tila nawalan na ng laban. Lumapit si Sam sa kanya, nakatayo sa ibabaw ng sugatang si Xinwu at sinabing, tingnan mong mabuti. Nagsimulang kumislap ang isang pulang aura mula kay Sam habang paliwanag niyang walang sinuman, gaano man kahusay sa martial arts, ang mabubuhay matapos mawalan ng ganito karaming dugo. Ngumisi siya, sa wakas ay nauunawaan kung bakit gusto ng mga nag-utos sa kanya na buhayin si Xinwu. Habang bumabagsak ang kanyang mga luha, humagulgol si Xinwu, inaming nagkamali siya at desperadong nagmamakaawa ng tulong. Ngumisi si Sam at sinabing wala kang kasalanan. Ngunit may idinugtong siya sa Jianghu, kahit inosente ka, maaari ka pa ring mamatay. Tinitigan ni Sam si Xinwu at sinabi, ni hindi mo nga alam kung paano ka nagkaroon ng katawan na ganyan. May tusong ngiti si Sam habang sinasabi niyang kahit gaano pa tila immortal si Xinwu, mamamatay pa rin siya. Ang immortalidad ay pangarap ng marami, ngunit para sa pangarap na iyon, mawawala ang buhay ni Xinwu. Isang gulong-gulong na lalaki ang biglang sumugod, sumisigaw at tinatawag ang kanyang kuya, kinakabahan sa isang matinding problema. Lumingon si Sam at nagtanong kung ano ang nangyayari. Nanginginig pa rin ang lalaki habang sinasabi na patay na si Ilhay, ang kanilang pang-anim na kapatid. Biglang bumagsak ang mukha ni Sam sa narinig. Dagdag pa ng lalaki, natagpuan ng anino walang bakas na mandirigma ang katawan. Sa pagitan ng mga nasunog na bubong ng bahay, naglalakad si Kyungwol sa kalsada na may ngiting nakapaskil sa mukha, bumubulong na malaki ang gulong niya. Iniisip niya kung paano naglakas loob ang lalaking iyon na hiyain siya sa harap ni Seul. Nangako siyang sa susunod nilang pagkikita, tiyak na papatayin niya ito. Biglang lumundag mula sa bubong si Seul at nagsimulang lumipat-lipat sa pagitan ng mga gusali. Napatingala si Kyungwoo sa gulat at agad siyang nakilala. Napaatras siya, nagtataka kung saan siya patungo sa ganoong kabilis na kilos. Pinagmamasdan niyang mabilis itong kumilos sa mga bubungan, iniiwasan ang tingin ng mga tao sa ibaba. Nagsimula siyang kabahan, iniisip kung may nagaganap na kaguluhan sa lungsod. Habang nawawala ito sa kanyang paningin, napagdesisyonan niyang sundan ito. Isang matalim na punyal ang biglang bumaon sa kanyang balikat. Mahigpit na bumalot ang asul na mga sinulid sa kanyang leg, at nag-umbok ang mga ugat sa kanyang mukha. Pilit niyang hinawakan ang mga kadena, nagpupumiglas para huminga. Sa matinding galit, itinapon niya ang isang pader na bakal at winasak ang isang gusali sa tabi. Lumipad ang alikabok mula sa matinding impact. Mula sa makapal na usok, lumabas si Wol na walang imik, nakatitig lamang kay Kyungwol gamit ang malamig niyang pulang mata. Sumigaw si Kyungwol, tinatawag ang pangalan ni Wol. Itinaas ni Wol ang kamay patungo sa itim na kadena at nanatiling nakatayo sa harap ni Kyungwol. Nanginginig sa galit si Kyungwol, tinitigan si Wol ng may matinding puot. Habang umaakyat ang makapal na usok sa langit at paikot-ikot ang mga buitre sa himpapawid, walang duda na nakabulagta sa lupa ang dugo ang katawan ng bakal na kuba. Nagimbal si Sokka at sumigaw habang tinuturo ang katawan ng kanyang tiyuhin. Nakatitig si Shin sa patay na katawan ni Kyungwol, iniisip kung siya nga ba ang bakal na kuba. Nagsimula siyang maghinala na baka may taong tinatarget ang 7 bituin ng palihim. Nagulat si Soha at tinanong si Shin kung sa tingin niya ba ay may galit ang mamamatay tao sa kanila. Nagtaka siya kung may kaugnayan dito ang alyansa ng 100 multo. Sumagot si Shin na hindi pa kailanman gumalaw sa Sichuan ang alyansa ng 100 multo. Sa palagay niya, ang salarin ay ang kinatatakutang mamamatay tao na lumikha ng gulo. Tinitigan ni Shin ang bangkay ni Kyungwol at nagsabing hindi siya naniniwalang gawa ito ng isang pangkaraniwang mamamatay tao. Tinanong ni Sokka kung sino ang halimaw na ito at saan niya natutunan ang ganitong estilo ng pagpatay. Sinabi ni Shin na ayon sa mga nakasaksi, ang mamamatay tao ay isang batang lalaki na may kaakit-akit na mukha. Nagalit si Sokka at tinanong kung paano nagagawa ng isang napakagandang tao ang ganoong karumal-dumal na gawain. Sinabi ni Shin na determinado talaga ang mamamatay tao na magpatuloy. Nagtaka si Sokka kung nakikialam sila sa gulo ng ibang tao, pero idinagdag niyang hindi siya makakapayag na panoorin lang ang paglaganap ng kapahamakan.
Itinuro niya na kahit may kakaibang ugali ang pitong bituin, bahagi pa rin sila ng lehitimong organisasyon, kaya hindi nila ito maaaring baliwalain. Sumang-ayon si Sokka, at tumingin si Shin sa malayong apoy, nagtataka kung hanggang saan na ito umaabot. Samantala, binalaan ni Kyo ang natitirang miyembro ng pitong bituin na nagtatangkang tumakas patungo sa makapal na kagubatan upang manatiling buhay. Paulit-ulit niyang pinaalalahanan ang mga ito na manatiling alerto. Alam niyang maaaring lumitaw ang mamamatay tao anumang sandali. Naramdaman niya ang bigat ng konsensya sa hindi niya pagpatay kay Wol noong nagkaroon siya ng pagkakataon habang lumalaban ito kay Kyungwol. Iniisip niya ang mga kasamahang nawala, napagtanto niyang nanatili siyang tahimik para maiwasan ang gulo sa Chincheng at sa Aemisek, ngunit nagresulta ito sa pagkamatay ng dalawa niyang nakababatang kapatid. Hindi siya sigurado kung mas magiging maayos ba ang sitwasyon kung iba ang nangyari. Nagtanong si Sam kung bakit biglang umatake si Wol sa kanila ngayon, iniisip kung may kinalaman ito sa nakaraang labanan. Pero sa palagay ni Sanwi, kung iyon ang dahilan, dapat noon pa siya kumilos, kaya iniisip niya kung may kaugnayan ito kay Shinwoo. Sinubukan niyang pakalmahin si Sam, sinasabing hindi pa huli ang lahat para makaganti. Iminungkahi ni Sanwi na ipasa na lang nila ang bata para makakuha ng suporta at saka na lang harapin si Wol. Determinado si Hyo na burahin ang kanyang kahihiyan sa pamamagitan ng pagpapadala kay Wol sa impyerno. Napansin ni Seol na medyo kampante sila, ngunit sa tingin niya mas nakakatuwa ito. Tumingin-tingin si Hyo sa paligid, pakiramdam niya ay may mali. Nagtanong si Seol kung ano ang problema, namamangha sa reaksyon ni Hyo, habang napansin nitong papadilim na ang kagubatan. Bigla silang napatigil at naguluhan si Sanwi, nagtataka kung ano ang nangyayari. Sa isang iglap, may kung anong humila sa kanya papasok sa dilim. Napasinghat si Hyo at Seol, sabay sumigaw ng pangalan niya at nagtakbuhan papunta sa kanya. Nataranta si Sam, sinusubukang intindihin ang nagaganap. Pagkatapos, isang bagay ang biglang humampa sa kanya mula sa anino, halos ikamatay niya ito. Buong bilis na tumakbo sina Hyo at Seol papunta kay Sanwi. Sa unahan, nakita nilang hinihila ito papasok sa kadiliman. Ang kanyang mukha ay kumikinang sa kakaibang kulay dilaw. Nagbabala si Sanwi na lumayo sila at ipinaliwanag ang nangyayari, ngunit agad siyang nilamon ng mga anino. Binalot ng dilim sina Hyo at Seol. Hyo ay nagtataka sa kakaibang sitwasyong hindi pa niya naranasan. Lumilinga siya sa paligid at nagtanong kung nasaan ang bunso nilang kasama. Si Seol, nakaraniwang kalmado, ay ngayon litong-lito at inamin niyang inakala niyang nauna nang tumakbo ang bata. Hindi makapaniwala si Hyo na baka patay na rin ang bunso. Sabi niya, napakarami nilang pinagdaanan para mailigtas ang bata, pero ngayon ay nawawala ito. Samantala, si Sanwi ay nakagapos at duguan, mahina niyang tinatawag ang kanyang nakatatandang kapatid. Lahat sila'y natatakot habang nakabitin siya sa taas nila, puno ng sugat. Mahina niyang binigkas, kuya. Ngunit bago pa makagalaw si Hyo, bigla na lang napila si Sanwi sa harapan niya. Napasigaw si Hyo habang ang ulo ng kapatid niya ay bumagsak sa sahig, ilang pulgada lang ang layo sa kanya. Ang laban sa mga anino ay papalapit na sa katapusan habang unti-unting lumilitaw ang kanilang tunay na kalaban. Nanginginig si Seol sa takot. Sa sobrang galit ni Hyo, isang dilaw na aura ang bumalot sa kanya. Pasigaw siyang naglabas ng kanyang enerhiya na parang isang mabangis na pating na handang umatake. Ngunit si Wol ay nananatiling kalmado at nakahanda. Tumalon si Hyo mula sa lupa at sinuntok si Wol, pinakawalan ang isang matinding pagsabog ng dilaw na enerhiya. Sa matinding galit, pinakawalan niya ang sunod-sunod na mabibigat na suntok, ngunit naguguluhan siya kung bakit wala ni isa ang tumama kay Wol kahit tama ang kanyang mga target. Muli siyang sumuntok at nakita niyang dumaan lang sa mukha ni Wol ang kanyang kamao, pakiramdam niya ay parang nakikipaglaban siya sa isang multo. Muling umiwas si Wol ng napakadali. Nagsimulang mag-ipon si Hyo ng enerhiya sa kanyang mga kamao upang ibigay ang isang matinding suntok. Nang sa wakas ay pinakawalan niya ito, yumanig ang buong lugar sa isang napakalakas na pagsabog. Lumipad ang alikabok sa paligid, nagdulot ng matinding panlalabo ng paningin. Nagkubli si Wol sa makapal na ulap. Hindi handa si Hyo nang biglang lumitaw si Wol sa harapan niya. Lalo siyang nagalit. Parang alam ni Wol ang bawat galaw ni Hyo, palaging nakakaiwas. Pinapanood ni Seol ang laban, at nang sumigaw siya sa kanyang nakatatandang kapatid, napalingon si Wol. Biglang bumato siya ng mga patalim patungo kay Seol.
Mabilis itong nagtaas ng kamay upang protektahan ang sarili at nagawa niyang makaiwas sa tamang sandali. Bumalot sa kanya ang asul na mana habang mabilis siyang sumugod kay Wall. Ngunit bago pa siya makalapit, naipit si Hyo sa mga nakamamatay na sinulid ni Wall. Mahigpit siyang hinawakan ni Wall at tinanong kung bakit nila kinidnap si Shinwoo. Napagtanto ni Seol na ito ang dahilan kung bakit galit si Wall. Lalong hinigpitan ni Wall ang hawak niya sa ulo ni Hyo, pilit na hinihingi ang sagot. Lumikot si Hyo at sinabing wala siyang alam dahil inutusan lang siyang habulin ang bata. Lalo pang hinigpitan ni Wall ang hawak. Sumingit si Seol na may seryosong ekspresyon at sinabihan si Wall na huminahon. Sinabi niyang wala naman talaga silang alam at pinakiusapan niya si Wall na itigil na ang pagpatay. Saglit na tinitigan ni Wall si Seol bago niya binitiwan si Hyo. Ngunit nakahanap si Hyo ng pagkakataon upang bumawi, biglang umatake upang sorpresahin si Wall. Subalit, imbes na makapuntos, nanlaki na lang ang mata niya sa huling sigaw ni Seol, siya ang tinamaan ng huling talim ni Wall. Isang matinding aral ang kanyang natutunan, hindi mo kailanman maloloko si Wall. Tuluyang nagwala si Hyo, bumuhos ang kanyang luha. Isinumpa niya si Wall at nangakong pababagsakin ito. Ang kanyang aura ay bumalot sa buong katawan niya. Muli siyang sumugod. Matalim ang tingin ni Wall habang sinimulang magbago ang kanyang anyo. Nanlaki ang mga mata ni Hyo nang makita niyang nag-ipon ng matinding enerhiya si Wall. At sa isang iglap, isang malakas na suntok ang bumutas sa kanyang dibdib. Habang unti-unting bumabagsak si Hyo sa lupa, tumitig siya kay Wall at mahina niyang binigkas, isang kamatayan tagapagbawi. At dito na nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang i-like at mag-iwan ng comment sa ibaba. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na yung subscribe button at ang bell icon para updated ka sa susunod nating content. Hanggang sa susunod na video. Ingat kayo palagi.